Kailangan awareness talaga. Ba't mga may ganyang tao? Ang daming nagsusumbong sa akin eh. Basas is bad. Oo. Ba't mga may ganyang tao? Ang daming nagsusumbong sa akin eh. Ito yan? Oo. Bako kang pinagsasabi nitong buwisit na to. Kawawa, kawawa. Kung kayo po makakakita na nag-message po at nagtatanong sa nag-message ito po. So yun mga idol, mapagpalang hapon, paki-share na lang po yung video. At may kawawa na naman tao na na biktima nito, may nagsusumbong na naman sa atin na Actually wala naman akong pakialam dito sa tao na to, kaya nga lang kawawa ho kayo dito. Ito na mass report na po ng grupo namin, Pina-mass report ko na to sa aming samahan. So lahat ng mga member ko nag-report na to. Kung maaari lahat ng mga video na ito i-report ninyo. Alam nyo, sa totoo lang wala naman talaga akong pakialam dito, kaya nga lang mga idol ang problema, marami pong nai-scam, maraming naloloko. Nakuha daw ng gamit, wala namang ipapadala. Paano po may ipapadala na gamit? Puro nakaw lang naman ang mga video na ito. Kawawa yung Siguro napansin ninyo, inilabas to ni Paring Nick Banayo kaninang umaga. Kaninang umaga inilabas ni Paring Nick. Ngayon, nung nakita siguro ng mga tao na dun sa video ni Paring Nick Banayo, na nanloloko lang itong tao na to, nagkaroon ng pagtawag sa lahat. Nagkaroon ng pagtawag pansin, nagkaroon ng lakas ng loob ang iba na ito ay pati sa akin kanina may mga mga idol sa mga bato at sa mga hayop, kaya ako po may mga na sa akin kanina, nagsusumbong na ito daw tao na to wala naman daw pinapadalang gamit. So yun mga idol, shoutout sa inyo, mapagpalang hapon. Pakishare po muna yung mga video. Pakishare yung video. Kahit kayo pag pinanood ninyo tatayo ang balihibo ninyo, maiinis kayo Actually kagigising ko lang mga idol dahil nakita ko sa messenger ko may nagsusumbong. Dalawa kagad yung nagsusumbong dito kanina. Dalawa, yung kaninang umaga yon, dalawa. Ngayon hapon, 3 naman yung nagsusumbong. Hindi ko nga pinapansin kasi hindi ko naman kaano-ano to at hindi ko naman kaaway tong tao na to. Walang naman atraso sa akin tong tao na to. Ngayon, ang problema nga lang mga idol, nung pinanood ko yung mga video, sukdula na yung kakapalan ng mukha nito. Napakakapal na ng mukha nito. Mag-isip po kayo, sayang yung pera ninyo mga idol. Hindi yung maniniwala kayo kagad ng ganto-ganto lang. Maraming mga naglilimusan dyan na mga mutya. Marami nagpapalimos dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Marami nagbebenta ng mutya dyan. Pero kung dito kayo bibili, alam ninyo, kawawa kayo. Kawawa kayo mga idol. So ito, hihilingin ko lang sa inyo, lalo na sa mga followers natin at mga supporters natin. So, dito natin ipakita yung suporta natin mga lods. Nihiling ko lang sa inyo na itong tao na to ay hindi dapat tinatangkilik. Hanggat maaari, kung meron kayong makikitang mga kasinungalingan na sinasabi nito sa video, huwag niyong panoorin lang. Kasi kawawa po yung mga mantakin po ninyo yung nagsusumbong dito kanina sa akin, sa chat. Ang sabi sa akin, Commander, nag-o-overtime ako para lang makabili ng gamit. Kasi naaakit daw siya. Sabi ko, naaakit kayo mga video niya, ninanakaw lang yan sa ibang bansa. Bakit ka naaakit? Pakishare nga to sa GC, yung live ko, para ng mga member. So, hindi ako nagbibiro sa inyo mga idol, naka-mass report sa amin to ngayon.
Nakamas report to sa loob ng aming samahan. Kikilos ang buong samahan namin dito para ma-actionan to. Hindi na tama yung ginagawa. Ayan, tignan nyo. Kumikilos na lahat sila. Puro mga mass report yan, mga lods. Ang hinihiling ko lang, dagdagan ninyo, tuluyan nating wasakin ang account nito. Hindi ko ihilingin ito kung naiinggit lang dun sa tao. Wala akong dapat kainggitan dito. Hindi ko kinakainggitan yung ganitong uri ng trabaho. Alam nyo, nakakaawa. Tila maluluha ako kanina dun sa mga message eh. Mantakin ninyo. Mantakin ninyo yung tao nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Sabi sa akin, idol, tulungan mo naman ako maibalik yung pera ko. Anong magagawa ko dun? Wala akong magagawa dun mga idol. Ito lang ang may tutulong ko dun sa tao. Tignan nyo, panoorin nyo to ah. Kung may katotohanan pa tong mga pinagsasabi nito, ewan ko na lang kung hindi pa kayo magising sa katotohanan. Message po at nagtatanong sa Batong Silaw, ganito po ang pipiliin po nyo kung kayo po makakakita yung tinatawag niya na Batong Silaw, mga idol. Na nag-message. Yung tinatawag niya na Batong Silaw, ay paabot nga nitong Pirates ko. Ayun, yung may ano na yun. Hindi, ayun, yung Pirates. Yan, akin na. Ito yung sinasabi niyang Batong Silaw. Alam niyo mga idol, pangalan pa lang, tarantado na to eh. Ay kahit ma-report ako dahil sa mga sinasabi ko, ito yung Batong Silaw na tinutukoy niya mga idol. Hindi yan Batong Silaw. Pirates ang tawag dyan, yan ay hilaw na ginto. Anong mapapala ng tao dyan? Po at nagtatanong sa Batong Silaw, ganito po ang pipiliin po nyo kung kayo po makakakita sa ilog or sa lupa ng tinatawag. Painggan nyo sasabihin niya na. Tapos ang isasangkap po nyo dyan sa lagubang o bakukang na itim or gagambang itim. Mga idol, yung ba'y paniniwalaan nyo sa lagubang tsaka bakukang? Alam nyo ba kung ano yung bakukang? Yung sugat ninyo na gumaling, na nagkaroon ng malaking marka, bakukang. Mga idol, kawawa kayo rito kung paniniwalaan ninyo to. Siguro yung tao na mulat na gising sa pambubulabog ni paring Nick kanina. Inano niya to eh, kinontent niya to kaninang umaga, pakipanood na lang mga lods, yung mga pinagsasabi nito dun sa mga video. Tapos, pinost ni paring Nick Banayo, binulgar niya yung katarantaduhan nito na ginagawa nito. Yung mga video na yun, mga idol, galing sa ibang bansa, i-repost niya. Hindi po kanya yon. Pag nag-order kayo dito, saan kukuha ng gamit to para ipadala sa inyo? Tandaan ninyo, construction boy yung trabaho ng tao. Ang sumbong sa akin, commander, para sa sakto lang ang kinikita ko para sa pamilya ko. Nag-overtime ako ng 3 linggo. 3 linggo siya nag-overtime para lang makabili ng kanyang gamit. Tapos wala naman daw dumarating. Tulungan ko daw mabawi yung pera niya. Sabi ko, hindi kita matutulungan dyan dahil hindi ko kaano-ano yan. Kaninang umaga may dalawang nag-ano sa akin. Hindi daw yung, ang pinadala daw, alam nyo, may tinatawag to na bunga na nagliliyab eh. Pag dinikit mo sa dahon, nagliliyab. Hindi kanya yon mga idol. Ang pinadala daw sa kanila, yung ano, yung sa bulak. Ko po. Tapos nung nakaraan, binanatan ko na to nakaraan. Binanatan ko na to, pinapamas report ko na sa inyo. No? Yun lang ang hinihingi kong tulong sa inyo. Maimas report ninyo to. Alam nyo ba yung bato na nabibili sa Lazada, yung merong battery sa loob? May battery sa loob. Pinakita ko yon sa post nito ni Elmer Isban na to. May battery sa loob yon. Kapag binasa mo sa tubig, iilaw yon. Kawawa kayo pag makabili kayo nito. Ito, pakinggan ninyo. Oh. Pakinggan ninyo kung matutuwa kayo sa mga pinagsasabi nito. Bakukang? Ano ba yung bakukang na yan? Tatlo muna na pinauder sa gawa po sa aking mga nabanggit. Yan po ay effective. Na nag-message po at nagtatanong sa Batong Silaw, ganito po ang pipiliin po nyo kung kayo po makakakita sa ilog or sa lupa ng tinatawag na tunay na Batong Silaw. Tapos ang isasangkap po nyo dyan sa lagubang o bakukang na itim or gagambang itim, pwede. Tignan nyo, pasinin ninyo mga idol, paano kayo maniniwala dito? Paano kayo maniniwala dito? Saan kayo kukuha ng insektong bakukang? Eh ang bakukang mga idol, yung sugat na gumaling yon na nag-iwan ng marka doon sa balat ninyo, yun yung bakukang.
Yun yung bakokang mga idol. Madadali kayo neto. Kawawa kayo rito. Promise. Mamaya Team o gagambang itim. i-share mo nga yung link nitong hinayupak na to sa comment box. Ito po, ganito po talaga ang testing. Oo. Ito yung binanatan ni paring Nick Banayo. May visa at effective na po talaga. Tingnan po nyo itong gagawin na pag-testing po dito sa course na nilagyan po ng visa at galing. Yan yung nilive ni paring Nick Banayo kanina. Sa katarantaduhan ito. Ay pipihitin po ng kamay, itatapat lang po sa kanya. At po sa pong iikot at pupunta po sa dulo. Yan po, tingnan po nyo na mabuti. Ganyan po ang gamit na may visa po talaga o galing. Nakakapag-paikot po siya ng kusa dahil po sa lakas ng kanyang bertod. Yan, tingnan po nyo, pinipihit pabalik. Yan. Tignan nyo yung mga kamay yan, o, mga African yan. Wala po yan baterya, o tingnan po nyo, normal na normal. Mga at yan po Afrikano yan mga yan, mga lods, hindi kanyang video yan. Uulitin po uli, yan, tingnan po nyo. Iikot po, pero nung bago po yung tinesting, pinihit po para ganito po talaga. Ganito po talaga. Ganito po talaga. Kawawa kayo rito, kawawa kayo. Ito, iaano ko yung account sa inyo, ha? Papakita ko yung account sa inyo. Pakilang po, pakilang. Kawawa po ang mga nai-scam nito. Kawawa. Baka mamaya isa pa sa kamag-anak nyo ang ma-scam nito. Dapat mawala account ng loko-lokong yan, sabi ni S-Jem. Dapat talaga, kasi maraming ano nito. Ayan ang account yan mga idol, pakimas report po. Ang pagre-report ganito. Ganito ang pagre-report mga idol, tuturuan ko pa kayo. Halimbawa ito. Tingnan po nyo kung gaano po kabisa po yung balahibot. Pindutin nyo yung tatlong tuldok. Tapos, find support o report. Ng manok na ginagamit po ng mga nag-ritual. Hanapin nyo dito yung scam. Ito scam o. False information. Tapos pindutin nyo 4 na perasong bigas. Yung false information. Then, butil po ng bigas yan ha. Okay na yun. Done. Walang magnet at wala din pong umiihip na. Ako, nainis ako sa boses mo. Oo. Nainis ako sa boses nitong buwisit na to. Mga idol, pakiano nyo lang. Kawawa yung mga mais-scam. Kanina, nung iyan, pinanood ko kay paring Nick Banayo. No, hindi, sabi ko si Elmer Isbam yan. After nun na nag-post si paring Nick Banayo, merong nag-comment sa akin, 2, hindi ko lang ganong pinansin. Binasa ko lang, hindi ko na pinansin kasi hindi ko naman kaano-ano yan. No? Yung tao na yan. Ngayon na ano ang damdamin ko. Tingnan nyo itsura ko, kagigising lang. Mukha ba akong nagsisinungaling? Pag tingin ko sa messenger ko, may nagsusumbong sa akin. Sabi niya, Commander, maawa ka naman, tulungan mo naman po ako na mabalik ang pera ko. Sabi ko ba, kung ang hinahanap mo para sa magnanakaw o sa mga scammer, sabi kong ganun, hindi na ako gumagawa niyan, hindi na ako nagre-ritual niyan. Hindi, Commander, baka kilala mo to. Sinend yung account. Yung account niyang loko-loko na yan, ng scammer na yan. Sinend sa akin. Sabi ko, bakit? Anong problema dyan? Sabi ko, oo. Nakikita ko ang mga post niyan. Puro kasi nangalingan ka ako yung mga pinagsasabi niyan. Nagpadala daw siya ng pera. No? Dahil nga doon sa bulalakaw, na kapag pinatong daw yung pako, nalulusaw yung pako. Yun daw yung tunay na bulalakaw. Ngayon, iniintay daw niya, magdadalawang buwan na hindi pa daw dumadating. Ang sabi, hindi pa daw nabibiyak yung bato. Anong bibiyakin na bato niyan? Walang bibiyakin na bato yan. Wala yung bibiyakin na bato mga idol. Kasi ang yung mga video niyan, ano yan eh, ninanakaw lang yan eh. O mga Lods, JRD De La Rosa, pakilang po. Elmer Balasuba, sabi ng agreement ng mangyan, pakilang po. Ano? Ang sabi ng tao sa akin, alam niyo kahit kayo maantig kayo eh. Ang sabi sa akin, Commander, yung pamilya ko,
Umaasa lang sa trabaho ko. Sa construction lang po ako. Sabi niyang ganun. Ginagawa ko po, nag-overtime po ako sa gabi para makabili po ng totoong bulalakaw. Sabi ko, magkano hiningi sa'yo? 5,000 daw. 5,000. Kung tutuusin, yung 5,000 sa tunay na bulalakaw, mababa yun mga idol. Kasi bulalakaw, alam ninyo na talagang mahal yan. Kaya nga yung akin, hindi ko na binibenta eh. Diba? May maliit ako noon, pinagbigyan ko lang, natipak-tipakin. Hanggang sa maubos yun, wala na. Yung bulalakaw namin dito, meron niyang certification mga idol. Hindi ako nagbibiro sa inyo, may certificate yan na iyan ay pasado na bulalakaw. Tignan ninyo, construction na lang. Construction na lang. Hindi ka ba naawa, Elmer? Sa katarantaduhan pinaggagawa mo, balasubas kang hayop ka. Kung pwede nga lang, magsuntukan tayong dalawa para ipamukha ako sa iyong hinayupak eh. Mga kagaguhan mo eh. Actually, inaantok pa ako, kundi lang dahil dyan sa sumbong na yun. Mga idol, paki-mass report. Naka-mass report na sa amin yan sa grupo. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Ayan o. Tignan nyo kung paano umaksyon ng mga member ko. Pag sinabi namin mass report, talagang wawasakin namin ang account niyan. Kita nyo, bawat isa may opinion. Bawat isa may opinion, bawat isa nagkakaisa sa loob ng grupo namin. Ayaw namin ng ganyan, ayaw namin. Kasi unang-una, kawawa kayo. Kawawa kayo. Sa totoo lang, kawawa kayo na mga bibili at maloloko niyan. Saan kayo nakakita? Tignan nyo yung video, yung pinanood ko sa inyo. Ang tawag niya dito, nagkaroon siya ng sariling pangalan. Ito, ang tawag dito, pyrites o hilaw na ginto sa Tagalog. No? Kapag nakakita ka nito sa mga minahan, malapit mo nang mahukay yung mga ginto na mga dash gold o gold dash na tinatawag. Yung mga maliliit din, yung mga kumikislap na ganito lang kalilit na mga ginto. Ayan. No, process. Ang tawag niya dyan, batong silaw. Alam nyo kung totoo sinasabi na ito, bakit hindi niya sabihin yung totoo? Ang tawag niya dyan, batong silaw at matindi daw sa ritual yan. Pag nakakuha daw kayo at nakahukay kayo, ang tawag daw dyan, batong silaw. No, batong silaw. At ang sangkap daw niyan, ano yung sabi niya kanina? Sa lagubang, bakokang, tsaka gagambang itim. Diyos ko po, mga idol, tumanda na kayo't lahat. No? Magkakapo na kayo't lahat, hindi kayo makakita ng insektong bakokang. Alam nyo kung bakit, kung ano yung bakokang? Sugat nyo na gumaling, na nag-iwan ng marka. Pinagre-report ko din mga video niya, balasubas na yan. Tama yun, Esgam, salamat at aware kayo. At aware kayo sa ganyan. Grabing tao yan, Commander, walang konsensya. Nagbubus yan, hinayupak na yan, Lods, marami na scam yan. Kita nyo mga idol? Kahit ako, ayaw ko ng ganyan bro, sabi ni JRD De La Rosa. Totoo, dapat maging aware tayo kasi tayo yung mga nasa spiritual, JRD De La Rosa. Kawawa yung mga hindi pa nakakakilala na mga legit talaga na na mga antingero. Maraming antingero ang nagbebenta mga idol ng mutya. Marami. Luzon, Visayas, Mindanao yan. Mamili kayo ng pagkakatiwalaan, wag lang yung impacto na yan. Sa pangalan pa lang, ililigaw na kayo dyan. Ililigaw na kayo dyan. Mantakin mo, paano naging batong silaw to? Pyrites to. May kung ano-anong mga pangalan yan eh. May kung ano-anong mga tinatawag sa mga bato. Tapos alam niyo yung mga bato na nakuha sa ilog, gemstone daw na nakuha sa kuweba. Tinignan ko kanina, sabi ko, wala pa rin kadala-dala to. Wala pa rin, binanatan ko na to nung nakaraan dun sa ko. Tignan nyo, kung hindi yan binanatan ni paring Nick Banayo kaninang umaga, walang maglalakas ng loob na magsumbong. Kasi alam nila, may kakampi na sila. Kapag sinimulan kasi ng isa yan, lahat ng mga kaalyado, tropa ni paring Nick, babanatan yan. Babanatan yan. Hindi namin pa, basta binanatan ni paring Nick, suporta kami lagi dyan. Babanatan din namin kung yan. Basta mali ang ginagawa. Pero pagka halimbawa, personal na away ni paring Nick, hindi kami nakikialam doon. Pero pagka ganyan, na nakikita namin na tama naman yung sinasabi nung
tao, ni paring Nick, at pinost niya yan, siyempre kailangan ng suporta din namin doon sa ginagawa no. Kasi totoo talaga mga idol. Si Raulo na lang ang maniniwala dyan. Ba't may nai-scam pa? No, ba't may nai-scam pa? Saan kayo kukuha ng bakokang? Diyos ko po, mag-isip kayo. Bakokang. Sugat na gumaling yan. Wala kayong mahahanap na insektong bakokang. Ba't may naniniwala pa dyan? Paki-report mga idol. Pakiusap lang sa inyo. Paki-report lang tong tao na to. Para wala nang mabiktima. Gawin ninyo yung video niya. I-report nyo ng fraud scam. Kung lahat na nakikita nyo na video, tadtarin ninyo. Kasi pag iyan ay na mass report, automatic yan, i-delete yan. Na-report ko na yan, bro. So, wala, JRD De La Rosa, yung report mo noon, walang visa yung kapag nag-isa ka lang. Magkakaroon lang siya ng violation na hindi siya makakapag-post ng ilang linggo. Isang linggo, hindi siya makakapag-post pag na-report mo yan. Kapag inaprobahan ni Meta yung reklamo mo. Ngayon, para iyan ay matuluyan, ang mangyayari lang doon, yung report mo, actionan lang yan ni Meta, no? Bibigyan lang siya ng mga ilang linggo na hindi makakapag-post, hindi makakapag-comment, ganyan. Pero kung mas report mga idol, tunaw yan, lusaw yung account na yan. So, sino pang mai-scam yan? Kapag ka nawala ang account niyan, wala nang mai-scam yan. No, yun lang masasabi ko sa inyo mga idol, pagtulong-tulungan lang yan ng mga nasa spiritual. Palaging nire-report ko na yan, Lods. Nung nakaraan may commercial siya, Lods. Siguro nakaraos na naman. Nung nakaraan may AdSense siya. Kasi ako tinitignan ko rin yung mga ano niyan eh. Pero alam niyo kung hindi bababa sa 100 o sa 50, ang magre-report sa account niyan, tandaan nyo, ang dami natin dito. Ilan ang follower natin? Nasa 100 mahigit tayo. 100k follower tayo mahigit dito. Kahit na sabihin natin na ang gumalaw doon ay 1/4 lang sa mga followers natin, kailangan ko Kailangan ko kasi kayong i-please dito sa pagkakataong ito. Kailangan kong hingiin ng tulong ninyo. Kasi may, Diyos ko, 5 na kagad yung nag-ano sa atin na na-scam sila. Kawawa. Maestro G, mapagpalang hapon sa'yo. So, yun mga idol, yun lang. Tulungan lang tayo. Tignan nyo, pinakita ko na yung video dito sa inyo. Nakakainis. Nakakainis yung boses pa lang, naiinis na ako eh. Doon pa kaya sa mga pinagsasabi. No? Kung totoo pa yung sinasabi nito, baka sabihin ko pa, suportahan nyo, i-follow nyo pa. Kasi magagaling ang mga mutya at tunay ang mga mutya nito. Eh ano nga ang ipapakita ninyo dito? Yes, bro, Vince Andre. Pa-content naman to, Lods. Ikaw ang number 1 na tumitira sa mga ganito eh, sa mga content mo. Suportahan ka namin yun pa, mga idol. Pakisuportahan, Vince Andre TV. Ang Vince Andre TV sa YouTube channel. Panoorin nyo yung mga pinopost nito. Binabanatan nito yung mga scammer. Yung mga siraulong mga nasa spiritual, binabakbakan yan. So, pakisuporta, pakisubscribe mga idol. Lods Vince, hiling ko lang sa'yo, pakikontent tong hinayupak na to. Napakahinayupak. Pero nga ulit, ilagay mo dun sa sa Batong Silaw. Papakita lang natin dito. Batong Silaw. Ito bro Vince, kahit ikaw manood nito, hindi mo magagawa o maatim na maniwala dito sa hinayupak na nito. Wait lang, i-sounds ko lang. Pasuyo naman bro Vince, kasi message po at nagtatanong sa Batong Silaw, ganito po ang pipiliin po nyo. Yan o. Yung sinasabi niyang Batong Silaw, ito yan o. Pirates. Tapos ang isasangkap po nyo dyan sa lagubang o bakukang na itim o gagambang itim, pwedeng 3 mo. Alam nyo, yan pa lang sa sinabi niya, no? Sa lagubang, bakukang. Alam nyo ba yan? Alam nyo ba yan kung ano yung bakukang na yan? Sa mga hindi nakakalam ng salitang bakukang, yan ay sa Kabisayaan, ang tawag nila sa bakukang mga idol. Yung sugat nyo, malaking sugat. No? Gumaling. Tapos bakat yung sugat dito kahit magaling na. Yun po yung tinatawag na bakokang mga idol. Bakokang ang tawag doon. Isasangkap nyo bakokang isasangkap nyo yung yung balat ninyo na nagkasugat.
Kawawa ang tao dito. Saan ka maghanap ng bakokang nakatarantaduhan mong hayop ka? Pusang gala ka. Kung talagang totoo ka, suntukan na lang tayo para matigil kang hinayupa ka sa panluloko mo. Kawawa. Mantakin ninyo. Actually, sa totoo lang talagang kagigising ko lang. Nagising ako dito sa nag-miss call. Nag-miss call sa akin, di ko sinasagot. Papagalitan ko nga sana kasi natutulog ako eh. Nagmamakaawa sa akin, construction boy lang daw siya. Construction boy lang po ako, nag-overtime ako, idol. Para lang makabili ng totoong bulalakaw na napanood ko sa kanya na kapag nilagay yung mga pako na tutunaw, nilagay dun sa bato. Hanggang ngayon, wala pong dumadating. Ay, magkano pinadala mo? 5,000 po. Mantakin ninyo kung sa atin baliwala lang sa atin ng 5,000. Tandaan nyo mga idol sa construction na trabaho. Malaking na yan, malaking pera na sa kanila yan mga idol. Hindi tayo pantay-pantay ng mga trabaho o estado sa buhay. Yung mga maliliit na gustong magkaroon ng magagandang gamit, mahusay at maayos na mga gamit, padalhan kayo ng graba niyan. Diyos ko po, aanhin nyo yung graba pag pinadala sa inyo. Leche ka, Elmer ka, nako po. Katarantadon mo, hindi ka na naawa sa tao. Maraming mga idol na nagbebenta ng mga tunay na mga mutya. Luzon, Visayas, Mindanao yan, maghanap kayo ng mapagkakatiwalaan nyo. Pero itong Elmer Basas Isba na to, ako na nagsasabi sa inyo, huwag nyong paniniwalaan to. Diyos ko po, sa salita pa lang batong silaw. Batong silaw to? Tawag mo batong silaw? Ano ginagawa mong tangang tao? Paano naging batong silaw yan? Pyrites yan. Yan ay hilaw na ginto. Kapag naguhukay ka sa minahan, pag nakahukay ka ng pyrites, yung katabi niyan, mga itim na, tawag dito, mga itim na mga buhangin o itim na mga bato. Doon nakakapit yung mga ginto. Ibig sabihin, pag nakahukay ka ng pyrites, malapit ka na makakuha ng dash gold o gold dash na tinatawag. Tapos, sasabihin mo, isasangkap dyan sa lagubang, bakokang na itim. Winawalang hiya mo tao? JRD De La Rosa, dapat bugbugin yung gago na yan Nako, kung alam ko lang talaga lugar niya, bugbugin ko talaga yan kahit kasuhan pa ako. Nakakagigil ka, walang hiya ka, pati construction boy, dinadali mong hindot ka. Pusang gala ka, nakakakulo ka ng dugo. Yung mga idol, paki-report, mas report natin lahat yan. Mas report natin, tulungan nyo po na mawasak ang account yan. Hindi tama. Tignan nyo followers niyan, ang dami. Mag-200 na ang followers niyan. Gusto nyo ba yung 200 followers niyan, maloko niya, ma-scam niya? Kung kayo hindi po naniniwala sa kanya, paano naman po yung mga naniniwala? Yung mga nauuto niya dun sa mga ninanakaw niya na video, paano po yun sila? Ano yun? Alipin na lang ng katangahan na pinaggagawa niya? Habang buhay na lang niya, napadadalhan ng kung ano-ano. Sana makasalubong ko yan. Sabi ni JRD De La Rosa. Nakakayamot. Nakakagigil talaga mga lodya. Totoo lang, nakakagigil. Nakakainis, nakakayamot. Antig ng damdamin Sa totoo lang. Kahit kayo, gisingin kayo ng sumbong. Maiinis kayo dyan sa tao na yan. Yun lang, inihiling ko lang sa inyo mga idol, mas report yan. Maawa kayo dun sa followers niyan. Ang followers niyan ay mag-200,000 followers. So, ibig sabihin, yung maloloko niya, ganun karami. Ganun karami. Pag masdan ninyo yung mga comment, bilib na bilib sa kanya. Nabibilog niya yung utot ng mga tao. May nagpapadala pa ng pera. Pag napadala niya, pagka nagsigaw-sigaw, ibablock niya. Tapos, di-delete niya yung comment. Anong laban ng tao doon kung nakablock na? Cham-cham, dapat hindi lang unfollow. Ang gawin nyo dyan, mas report po. Mas report nyo po yan. Agimat ng mangyan, siya idol yung nagpakalat ng mga video galing India. Tapos sasabihin niya na kanya, tapos may bibili sa kanya, padadalhan niya bato. Hahaha. O kita nyo? Pati pala si Paring Mac, si Agimat ng Mangyan, inano na yan, binulgar na rin yan. So siguro merong yung sinasabi nito na
nabibili sa kanya, padadalhan niya bato. Yun nga yung sinasabi natin, wala na, kasi yung video niyan mga idol, ninanakaw niya sa mga post ng iba. No, sa India, ang galing magnakaw ng video niyan eh. Sa India nanggagaling yung mga video. Tapos ire-repost niya. Pag nire-repost niya yon, taga Tanayan, Commander. Saan sa Tanayang Balasubas na yan? Dito lang ako Antipolo eh. Pagka na-post niya yan, sasabihin niya kanya. Sabihin niya kanya, o tignan mo, may nadali. Pinadala daw ba to? Diba tama yung sinasabi ko? Siguro may nagsumbong din kay Paring Mac. Kaya pinost din ni Paring Mac yan. Tapos pinadala ba to? Eh talagang talagang nakakagigil yung ganyan. Ang daming mga nagmumutya. Hirap na hirap makakuha ng mutya sa kabundukan. Rain or shine yan mga idol, huhukayin mo, hahanapin mo. Gabi man o umaga, kung kailan yung pagkakataon na makakakuha ka. Meron lang talagang mga lugar sa Mindanao o sa Mindoro na napakarami lang talagang makukuhang mutya o fossilized na tinatawag. Ang dami palang bobo na followers yan, si Elmer Basas Esban. Sorry pero yan ang katotohanan. Sabi ni Mauro Palding. Kaya mag-ingat po tayo. Yung mga idol, sa akin, hindi, sabihin na natin na mga bobo yung mga yon kasi nabibilog ni Elmer. Kasi mga idol, kung meron kang tinatawag na parang proven sa mga ipinapakita mo dahil may video ka, syempre ang mga tao mahihikayat eh. Kaya nga lang hindi kanya yung video. Kung hindi kanya yung video, pag may nag-order sa kanya, ano ipapadala niyan? Bakokang? Diyos ko po. Yung sa sangkap pa lang na sinasabi niya, bakokang eh. Sinasabi niya, bakokang. Ano yun? Halimbawa ako may sugat dito sa muka. May bakokang ako sa muka. Tatanggalin ko yung bakokang, isasangkap ko yung muka ko. Diba? Parang, alam nyo, sira ang ulo niyan. Ito, pati construction boy, ni-scam mong hayop ka. Buisit ka. Kung may konsensya ka pa ba sa pinaggagawa mo, brother? Hindi naka sa akin yan, hindi naka-block sa akin yan. Hindi ko blinak yan. Yung isang account ko blinak niya, nung binanatan ko yan, blinak ako niyan. Tapos eto na naman. Sunod-sunod na eh. Dapat pag ganyan, pag na-scam kayo, pag nalaman nyo yung address, kung malapit lang kayo sa lugar niya, papuntahan nyo, padampot nyo sa pulis. Grabe yung bakokang, tutubuan nyo ng bakokang. Ito to mga lods. No, maraming nagbebenta ng mga mutya dyan, tsaka mga ibang mga anting-anting. Mamili kayo ng mga tao, marami yan. Luzon, Visayas, Mindanao, may mga nagtitinda ng mga mutya. Ako, meron akong kinabibili ba na nagtitinda rin ng mutya. Taga Mindanao. Nakikita ko yung mga post niya, sabi ko, dami naman itong mutya, daming fossilized nito. Pinapakita niya kung saan kinukuha, saan hinuhukay. Pinapakita niya yung mukha niya. Ikaw maniniwala kayo dun sa video na kita niyo yung kamay ang itim-itim. Mga Aprikano. Tapos sabi ni Elmer, eto nakuha namin. Bino-voice over lang niya yung mga idol eh. Tapos ang dami naman naniniwala. Alam nyo, gawin nyo, mass report nyo yan. Yun lang, tanging inihiling ko sa inyo, paki-mass report po. No? Para yung tao na yan, wala nang naloloko. Isipin niyo followers niyan, mag-200k followers. So, ibig sabihin, may 200k followers yung lolokohin o iskamin. Hanggang hindi nawawasak yung account niyan, huwag niyong i-block. Huwag niyong i-block mga lods. No, huwag niyong i-block. Abangan nyo lagi yung mga video, kada post, report. Ganyan ang gawin nyo dyan. Kada post niya, report ninyo. Dali yan. Mawawasak at mawawasak ang account niyan. Pag nawasak yung account niya, pagka gumawa siya ng bagong account, pag nabalitaan namin, ipapa-report namin sa inyo ulit. Papa-report namin sa inyo lahat. Kasi kung hindi tayo magtutulungan, no? Ilan pa yung ma-scam niyan, ilan pa. Nakakaawa mga idol, isipin nyo na lang, isang construction boy ang magsusumbong, no? Magsusumbong. Kahit hindi man sa akin, kahit sa inyo magsumbong magagalit talaga kayo. Isang construction boy, hindi nyo kaano-ano magsusumbong sa inyo.
sabihin sa inyo, tulungan nyo siya na maibalik yung pera niya. Bakit? Kasi nga, nagpadala siya ng pera para daw dun sa binili niya na bulalakaw, wala naman daw pinapadala sa kanya. Yun na nga sinasabi natin, wala namang ipapadala yan dahil puro bidyong ninakaw lang yun. No? 5,000. At ang sabi pa nung construction boy, construction lang po ang trabaho ko. Para hindi po mabawasan yung pera na ipapadala ko sa pamilya ko, nag-o-overtime po ako. So yung mga overtime ko, yun yung sobra ko, yun yung pinambili ko ng mutya sa kanya. Tignan nyo kung gaano kahirap sa isang construction boy yung 5,000. 3 linggo na nagpuyat siya para lang makabili ng gamit, tapos wala naman darating. Hindi ba nakakaawa yung mga ganyan tao sa pinagluloko mo, Elmer? Pakimas report yan mga lods, yun lang hiling ko sa inyo. Kung may susuportahan kayo ng mga tao, suportahan nyo na lang yung iba na mga nagbablog dyan, na mga mutya nila. Wag lang yung Elmer na yan. Wala kayong mapapala dyan. Sa pangalan pa lang, ginagawa na kayong tanga at siraulo niyan. Ang tawag dito mga idol, pirates. Pirates ha, Elmer ang tawag dyan, pirates ha. Pirates ang tawag dyan. Hindi batong silaw na siraulo ka. No? Kung sira na ulo mo, wag mo sirain ang ulo ng mga tao. Tawag dyan, pirates, hindi batong silaw. Tapos yung sinasabi mong bakokang na isasangkap dito para lumakas sa ritual, hinayupak ka, yung bakokang sugat na gumaling yun. Katarantaduan mo. Kung ano-ano pinagsasabi mo, kawawa ang tao sa iyo. Kawawa. Yung mga nakaw mo na mga video na yan, nakakapambiktima ka ng tuloy-tuloy. So yun mga idol, pakilang. Yun lang ang ano. Ano apelyido ng Elmer? Ito mga idol, pinakita ko na kanina, ipapakita ko ulit. Papakita ko ulit yung account sa inyo. Tapos kayo na ang tumingin ng video kung nagsisinungaling kami, kung sira ulo ba yan o... Alsaan na dito, Hal. Nawala eh. Kayo na tumingin kung nagsisinungaling kami o sinisiraan lang namin ng tao. Ito mga lods, sa mga bagong nanood pala ngayon, ayan ang account niyan, paki-report. Scam yan, automatic. Kung di kayo naniniwala, panoorin nyo yung mga video. Ginagawa nga tanga yung mga tao. Tignan nyo tawag niya dito sa balahibo na to. Umiihip na hangin. Pusa po yan na halina para lumapit po sa balahibo ng manok. Balahibo ng manok ba yan? Na may mantra. Yan, kita po nyo. Pumunta po doon sa may ilalim ng balahibo. Yung mga video na yan, hindi kanya yan. Hangin po yan, maihipan po yung balahibo ng manok dahil pusa po yan nakalapag. Tapos yung bottle ng bigas naman po, hindi po yan pwedeng mamagnet dahil yan po ay bottle ng bigas. Ganyan po ang pagtesting ng may galing po talaga na mantra or bertod pagka gumagamit po yung isang tunay na may kaalaman. Tingnan po nyo para may bigas. Yan po, dinurog. Ano tawag niya dito? Sa buntot ng pikak. Buntot ng manok. And dami-dami kung ano dito. Balahibo ng pikak dito. Ginagawa ko ng pamaypay, pan-display. Nandun pa sa church yung iba. Andun natahal sa church yung iba. Yung ginawa kong pamaypay. Ang dami kong pikak dito mga idol. Paano natin tatawagin na ano yan? Buntot ng manok. Sige nga. O ito pa, panoorin nyo pa isang video sa mga bagong ka-open lang ninyo. Paniniwalaan nyo ba itong... Sabi ko nung nakaraan. Buisit na to? Ito po na mga gambang itim. Pwedeng 3 muna na pinauder na nag-message po at nagtatanong sa Batong Silaw. Ganito po ang pipiliin po nyo. Tawag dyan, pirates, tanga. Nakita sa ilog hindi, o sa lupa. Ano yan? Batong Silaw. Tapos ang isasangkap po nyo dyan sa lagubang o bakukang na itim o gagambang itim. Kita nyo? Pwedeng 3 muna na pinauder sa gawa po sa aking mga nabang na nag-message po. Kita nyo kung ano sangkap, bakokang? Diba, narinig ninyo, bakokang? Saan kayo kukuha ng sangkap na bakokang? Yung sugat na gumaling ng mga kapatid nyo, yung bakokang ninyo sa paa, kung may bakokang man kayo?
Ano yung lalaplapin nyo yung balat ninyo para isangkap sa ritual? Tignan nyo. Sige nga. Pababayaan ba natin na magpatuloy yan? Na mag-video-video, mag-vlog-vlog ng katarantaduhan niya? Papayagan natin, hayaan lang natin na gawin niyang katarantaduhan ng spiritual? Di ba? Ang bakokang mga idol, halimbawa, may sugat ako rito. Pag gumaling yung sugat ko, bakat pa rin yung sugat dito kahit magaling na yon. Ang tawag doon, bakokang. Ano gagawin ko doon? Lalaplapin ko yung balat ko, isasangkap ko. Tsaka ito, hindi to sinasangkap sa ritual mga idol. Dinudurog to, nilalagay sa baon na isang mata o doon sa mga gamit ninyo, mga botilya nyo na pampaswerte, doon nilalagay to. Hindi naman to pangontra sa barang, pangontra sa aswang, walang ano to, sa pampaswerte lang to. Ang tawag dito, pyrites. Elmer tanga, pyrites, wag mong gawin tanga yung mga tao, pyrites ang tawag dyan, hindi batong silaw, hinayupak ka. Tsaka yung buntot ng pikak, hindi buntot ng manok yun. No? Ang tawag doon, pikak. Luko-luko ka. Mga pinaggagawa mo, tinatarantado yung mga tao. Kayo, mga nakapalo dyan, 200k kayo halos na nakapalo dyan. Ginagawa kayong tanga nyan. Ba't papalitan mo yung tawag na ito? Diba? Isang uri ng katangahan yung ginagawa mo. Kung ano yung tamang tawag dyan, yun ang ibigay mo sa tao. Batong silaw, suntokin ko mukha mo eh. Visit ka eh. Pati construction, tatrabaho sa construction, ini-scam mong buwisit ka, wala ka malamon. Wala ka nang malamon, buwisit ka, magtrabaho ka, banat ka ng buto mo. Hindi ganyan, ginagawa mong tarantadong espiritual. Pati kami, nadadamay sa'yo eh. Pati yung mga nagtitinda ng mga mutya, nadadamay sa kawalang hiyan mo. Kung wala ka nang magawa sa buhay mo, magbigti ka ng hinayupa ka, hindi yung tinuturuan mo ng tarantaduhan yung mga tao. Edmond Sorio, sama-sama, mas report natin na account yung scammer na yan. Yun lang mga idol, ito lang, i-mas report ninyo. Wasakin ninyo para hindi na makapang-scam tong tao na to. Maawa kayo sa mga ma-scam yan. Ano, account niya. Santo Ara, 7 colors. Oh, yun yung nakaraan, yan yung inano ko. Yan yung blinag ko sa kanya na ang tunay daw na Santo Ara, 7 colors. Ganito yung pinakita niya mga idol, oh. Ito daw yung tunay na Santo Ara, oh. Sarap palunok talaga dito sa demonyo na to. Ito daw yung Santo Ara. Yan daw yung Santo Ara. Alam nyo tawag dito mga idol, liklay. Elmer, liklay yan, liklay. Bobo ka. Sa Thailand lang meron nito. Sasabihin mo, dito sa Pilipinas lang nakakakuha. Tinatarantado mo na yung mga tao sa hinayupak ka. Kahit tanungin mo yung mga nanonood ngayon, ano tawag dito mga lods? Oh. Ano tawag dyan? Paabot pa nung isang isang liklay. Andito ako na. Bubong to. Kawawa tao dito eh. Ito daw Santo Ara. Ito ang tunay na Santo Ara. Yan ang tunay na Santo Ara. Gusto, paluno ko sa'yo to. Pag makita kita sa tanay, paluluno ko sa'yo yung buwisit ka. Ang tawag dito, liklay 7 colors mga lods. No? At wala tayo nito sa Thailand yan. O yan, Emily Nicolas, liklay po yan. O. Alam mo ba yung sinasabi mo, Santo Arang gunggong ka? Palunukin kita ng Santo Ara eh. Visit ka eh. Ito, tuturo ko rin sa inyo totoong tawag na ito. Hindi to Santo Ara. Pag ganitong bato pa, makita ninyo, parang smoke quartz. Kamukha lang smoke quartz. Pero hindi po ito ang smoke quartz. Kamukha lang mga idol. Ito, tawag dito, Bato Ara. Bato Ara. Elmer, Bato Ara tawag dito. Kapag ito ginawang lamesa ng pare, pag ginawang lamesa ng pare yan at ginagamit sa misa, tawag doon Santo Ara dahil na-process na. Bakit tinawag na Santo Ara? Dahil iyan ay ginamit na sa pagmimisa, na-process na, kaya Santo Ara. Pero pag ganito, naro, ang tawag dito Bato Ara. To, paluno ko sa'yo,
Buisit ka. Kawawa tao sa iyo. Langhiyang to. Buhay ka pa palang hindot ka. Kala ko namatay ka na. Yan, nandiyan ka na naman. Umaariba ka na naman. Ha. Pinagluloko mo na naman yung mga tao sa kagaguhan mo. Yung mga idol, sinasabi ko lang sa inyo totoo. Eto, hindi. Sabi ni Elmer, batong silaw daw ang tawag dito. Ang tamang tawag dito para hindi kayo maging bobo sa katarantaduhan yan. Pyrites. Hilaw na ginto sa Tagalog. Ito naman, hindi po Santo Ara ang tawag dito. Tawag dito, Liklay 7 Colors, ha? Elmer, wag mong baguhin yung mga pangalan. May sarili kang alpabetong hinayupak eh. Ito ang tawag dito, Liklay 7 Colors. O, yan ang Liklay 7 Colors na sinasabi mo. Santo Ara. Ito, ang tawag dito, Bato Ara. No? Pag na-process to, ginawa ng lamesa ng pare, Santo Ara. Yan ang tunay na mga katawagan dyan. Hindi babaguhin mo yung mga pangalan. Sira ulo kang visit ka. Scammer ka na nga, binabago mo pa yung mga pangalan ng mga ano. May isa siyang account. Pakisend po sa akin yung isang account niyang hayop na yan. Nakikita ko may isang account yan, hindi Elmer Basas ang pangalan. Sige Lods, pakisend sa akin, ipapamas report ko rin sa GC. Gago, ano? Kawawa ang tao sa'yo. Madaming klase ng liklay. Merong rainbow, black, silver, gold, at madami pa. Yes, tama yan. No? Meron tinatawag na 4 elements na liklay. 4 na kulay yun. May silver, may gold, may red. Ano pa ba tong isa? Basta may pinakita na ako nun. Ang tawag, laging magkakasama yun. Mga butil na maliliit. Kunin ko lang yung mga liklay dito para makita ninyo. Kami pag gagawin mong bobo, tagal na namin sa spiritual, hinayupak ka. Ayan, para hindi mo sabihin na kaya mong sirain ang ulo namin. Ayan, galing pan Thailand sa monghe. Oh, hindi na pupunit yan, oh. Yan ang talandro ng monghe. May mga dugo yan, oh. Mga dugo pa. Yan ang inaalayan ng ritual na sinasabi mong ritual na hinayupak ka. Ayan, oh. Lahat ng ganyan ko, puro may mga dugo yan. Inaalayan ko ng dugo yan. Oh. Yan, oh. May mga dugo-dugo pa. So, ito naman, para matawang ka, hindi mo kami kayang kengkoyin ng katarantaduhan mo. Ito, regalo sa akin ng monghe, oh. 3 henerasyon na ang pinanggalingan nito. Nanggaling na sa maraming uri ng digmaan to sa Thailand, sinauna pa. Taon-taon yan, pinaduduguan. Kaya wag mo kami paglulukuhin ng katarantaduhan mo. Ito, liklay din to mga idol. Ito yung sinasabi kong 4 na uri ng liklay. Yan. Puro liklay lahat yan. Oh. Yung mga personal ko na mga gamit. Ito, 7 colors na liklay din yan. 7 colors. Ito, mga liklay din to. Itong mga to. Oh, puro mga Thai amulet. Kaya kung gagaguhin mo kami, galingan mo. Galingan mo yung panggagago mo sa amin. Yan pa mga lods. So marami pa to. Ilang box pa yung nakatago doon na puro mga Thai amulet. Mga gamit ng mga Thailander. Pati nga yung espada ng Thailander, meron ako dito yung ginagamit nila sa kabal. Pati sa dasal niyan. May libro din ako ng Thailand. Kaya wag mo kaming gawing katanga-tanga dito. No? Elmer, maraming mga nanonood sa'yo na marurunong din at nangungoleksyon. Tatawagin niya tong Santo Ara. Ang nanonood sa'yo, 2,000k followers. 2,000k followers. Yung 2,000k followers nun, pag niyo naniwala sa'yo, tawag dito Santo Ara. Kung kabobo ang pinaggagawa mo. Di ka nahihiya. Kapal talaga ng mukha nito. Magikerong barbero kasi yung Elmer Basas Commander yung gumagalaw daw yung tornilyo kapag buhay ang anting-anting. Diba? Kita nyo,
naglilitawan dyan. Ito, hanapin nyo yung account na yan. I-report nyo yan, oh. I-report nyo yan. Wasakin natin sabay-sabay ang account nyan. Yan lang hanapin ninyo. I-must report nyo yan. Gagong yan. Kawawa. Ang daming nai-scam eh. Ang daming niloloko. Tandaan mo, Elmer. Hindi ka pa pinapanganak, eto, ang tawag dito, liklay. Tawag dyan, liklay. Hindi ka pa pinapanganak para sabihin mong Santo Ara yan. No? Para sabihin mong Santo Ara yan. Tapos eto, tawag mo, Batong Silaw. Wala ka pa sa daigdig, hindi ka pa pitos. No? Hindi ka pa pitos, hindi. Ang tawag dito, pyrites, hindi Batong Silaw. Sa pangalan pa lang, mali-mali na. Mali-mali na yung pangalan na pinagsasabi mo. Doon pa lang, scammer ka na eh. Patingin ng account niya na Idol. Ito account niya na Idol, oh. Tignan nyo na lang yung video niyan. O screenshot nyo agad para mahanap ninyo. Pakimas reports, maawa kayo dun sa mga tao na niloloko niyan. Ito po ang Yan na naman, ano na. Hal, nayayamot ako sa boses ng demonyo na yan. Bro, taga Thailander kayo. Hindi po ako Thailander. Melvin Stender, Batukan. Hindi po ako Thailander. May mga lang talaga akong may mga gamit lang ako ng Thailand. Meron kasi tayong kaibigan na nagtatrabaho sa Thailand. Follower ko. Tas naging kaibigan. Tapos si Karis, kilala nyo ba si Karis na nagtitinda sa Quiapo? Si Karis, laging pumupunta sa Thailand. Kami, baka next year pa kami pupunta ni Mrs. ng Thailand para mamili ng mga ng mga liklay doon. Kasi wala pong liklay sa Pilipinas, mga idol. Tapos sasabihin niya, nahukay niya sa kuweba yung liklay. Ay, yung ganito, nahukay daw niya sa kuweba, tawag niya rito, Santo Ara. Ito ang tunay na Santo Ara. Ganito ang tunay na Santo Ara, mga idol. Huwisit ka, palunok ko sa'yo yan. Paano naging Santo Ara yan, liklay yan? Kawawa yung mga nag-aano niyan. Pangalan pa lang nito, mali na. Hindi yan Santo Ara, 7 colors liklay ang tawag dito, mga idol. Iko-correct ko lang kayo, ayan yung mga yan, oh. 7 colors liklay yan. Tatandaan natin. Yung pinakita niya sa video, ganito yun, oh. Yan, ganyan yung pinakita niya. Sabi niya, ito ang tunay na Santo Ara. No, hindi yung pinapakita nila na kulay puting bato, peke yun, hindi yung Santo Ara. Tignan mo, hindi mo nga naiintindihan, ito tawag dito, Bato Ara, kasi bato pa siya, raw. No, hindi pa nagagalaw ng machine. Kapag iyan ay ginawa ng lamesa, na proseso na, no, naging patag na, ginawang lamesa ng pare, nakukonsagrahan ng pare, namimisahan na niya, tawag doon Santo Ara. Kasi ginagamit na sa misa. Langhiya ka, kalukuhan mo. May isang account akong napanood, Commander. Boses niya rin. I-report nyo report yung nun. Kaya gumawa yun ng isang account niya noong nakaraan. Minas-report namin yun. Hindi siya makapag-post, hindi siya makapangloko. Siguro ngayon, tapos na yung violation niya, kaya ayan na naman. Ngayon, ang gawin ninyo, wag nyong i-block. Wag nyo lang tigilan. I-report nyo ng i-report. Hanggang sa makulitan niyan si Meta, wawasakin niyang account niya. Kailangan yan mas report eh. Pag marami tayong magre-report niyan, sa amin sa GC kanina, nilapag ko na yan. Pinakita ko naman sa inyo, sa loob pa ng GC namin. Talagang lahat kumilos para i-report niyan. Dahil ayaw din ng mga member ko sa mga ganyan. Kung ayaw ng mga member ko, lalo naman kayo, ayaw nyo ng ganyan. Kayo ba gusto nyo na i-scam kayo? Tinuturuan kayo ng katangahan. Gusto nyo ba yung ganon? Hindi na tama ginagawa niyan eh. Patuloy lang na maraming madadali na tao yan. Pag nasira yung account yan, maraming magpapasalamat sa inyo. I-mention mo ako, Lods, para ma-report. I-send na lang ni Mrs. dito sa GC yung niyan. Dito, sa na to? Sa comment. Sa live.
Tama, mas report talaga, deactive account niyan. Yun po ang kailangan niyan mga idol. Kapag iyan, na-deactive natin, na pagtulong-tulungan natin, 2,000K followers ang naisalba nyo sa scam, ang natulungan ninyo. No? Ang natulungan ninyo ay maraming tao. Ang follower niyan, 2,000K followers. Natulungan nyo lahat yun. Kumbaga, napigilan nyo na ma-scam at maloko niya. So, isang kabutihan niyang gagawin ninyo. Points nyo yun. Diba? Points nyo yun. Hindi ko points yun. Nagawa nyo ang kabutihan na yun sa kapwa nyo, ikalulugdan pa kayo ng ama. So, ayan, sinend na ni Mrs. mga idol. Paulit-ulit mong isend. Ayan, yung sinend ni Song Hanjin. I-click nyo yan. Panoorin nyo yung video ng unggoy na yan. Tapos yung mga video na mga kasinungalingan na pinagsasabi nyo doon, i-report nyo ng fraud scam. Pag iyan na mas report, wasak ang account nyan, so wala na siyang maluloko. Tapos pag gumawa ng isa pang account, tulong-tulong na lang, pasa-pasa, i-report natin ulit. Kasi pag walang gumagawa ng ganyan, alam nyo, kawawa lang. Kawawa lang ang mga tao dyan. Di bali sana kung tunay eh. Kung kanya yung mga video, okay lang eh. Kasi magaganda talaga yung mga video. Pero hindi kanya. Pag bumili kayo, ano yung pabibili niyan? Bato? Ang bibigay niya sa inyo, bato? Papaig ba kayo, papadala sa inyo, bato? Ang gagawin nyo dun sa bato, babala nyo sa tirador. Itiradorin nyo yung kaaway nyo. Wala, kawawa kayo dyan pag hindi natin napagtulong-tulungan yan. Yun lang mga idol, yun lang kailingan ko sa inyo. No? Ariel Andres, yes, scammer talaga yan, Lods. No? So yun lang mga Lods, yun lang ang kailingan ko sa inyo. Pag tulong-tulungan natin yan, Esmas SRD, shoutout sa'yo, mapagpalang hapon. Pag tulong-tulungan natin i-report yan, pag napagtulong-tulungan yan, marami kayong naisalbang tao sa panluloko niyan. Marami naman pwedeng bilhan ng mga mutya. Luzon, Visayas, Mindanao, may nagtitinda ng mutya. Bakit dyan pa? Nagtataka nga ako eh. Isipin nyo, ang dami-daming naniniwala. Kasi ang gaganda ng mga video ng mga ninanakaw niya. Tapos pinopost niya. Tapos tignan nyo, re-resback yan, gagawa ng video yan. Sasabihin yan, hindi daw akin yung mga video. Hindi nyo tambalus-lus na yan kung ano pinaggagawa sa buhay eh. So yun mga idol, no? So hindi na natin patagalin yung video. At ako'y nagising lang ako dun sa nag-iiyak na scam niya. Kilala mo yun, Esmas SRD, si Elmer Basas Isban. Elmer Basas Isban, yun yung pangalan nun. Marami na nag-report kanina, marami na. So, dagdagan pa natin. Kung hanggat maaari, ang dami nating followers dito. Ang followers natin, aabot na 100K followers tayo. Kahit na 1/4 lang ng followers ko mag-report yan, wasak talaga account yan. Kaka-report ko lang, grabe, i-report natin. So, salamat Jonathan D. Guzman, salamat sa'yo. Hindi ko kayo sinasabihan na i-report nyo yan para sa sariling kapakanan ko, para sa sariling kagustuhan ko. Hindi ko kaaway yan mga idol. Hindi ko kaaway yan. At dapat nga kampihan ko pa yan kasi nasa spiritual. Pero kung kagaguhan at kasinungalingan lang ang sinasabi, bakit ko yan no? Bakit ko yan para kampihan yung ganyang tao niyan? Ang daming maluloko niyan eh. 5 times nyo report, sabi ni Edmond Osorio. I-report nyo mga idol bawat video niya. Tagi-tagi isang report bawat video niya. Tignan ninyo. Matik yan, wasak yan. Baka mamaya lang, wala na yan. No, ganun kabilis si Meta pag marami nag-report. Na-share na rin ni paring Nick Banayo yung ginawa niya. Oo nga, tama nga lang yun, yung ginawa. Tas nga, iaano yan ni Vince Andre, babanatan yan. Yun mga Lods Vince Andre TV.
abangan nyo dun sa, type nyo lang sa YouTube channel, Vince Andre TV, pakisuportahan, pakisubscribe na rin yung tao na yon. Yan, bumabanat ng scammer yan. Binabanatan yan yung mga scammer, yung maraming mga niloloko, binabanatan yan. So, ano nila yan, i-summarize nila lahat yan, tapos, ipopost niya yan. So, yun, tama, Elmer Basas Isban, yan po yun. Pero pag nasuri ng manonood, mahalata talaga na hindi kanya. Ang video, boses lang kanya, kaya nahalatado na hindi siya legit, sabi ni Banal. Tama naman, pero dahil nga po yung iba, mga bago lang sa spiritual, marami yan, marami pa rin maluloko kasi maraming bago sa spiritual. At magaganda yung mga video na ninanakaw niya. Maraming maniniwala dyan. Mga Lods, tandaan nyo yung pangalan na sinabi ko, wag na wag ninyong paniniwalaan yan. Sayang ang pera ninyo dyan. Kasi unang-una, wala naman yung ipapadala sa inyo. Papadala sa inyo yan, mga bato-bato. Julius Lanasa. Okay, thank you Julius Lanasa sa pag-report nyo. Na-screenshot ko profile niya, boss. Leo Manalo. Okay, Lods, sige, kung na-screenshot mo. So, mas mainam nga na, na i-report natin lahat yan, So, yun lang, mapagpalang hapon sa inyo. Chad, dun sa sa akin, hindi ko na i-shoutout yung pangalan mo, sa nag-chat sa akin. 5 nag-chat sa inyo. So, ito na yung inaantay ninyo. Hindi ko maibabalik yung pera ninyo kasi unang-una, hindi ko naman kilala yung Elmer Isban na yan eh. So, kayo na mga sumbong lang naman kayo, nagsabi ng mga hinanaing, ito na yung action na ginawa ko. Ito lang ang may tutulong ko sa inyo, at ng mga followers natin, at yung mga supporters ko. Ito lang ang may tutulong namin sa inyo, mawasak ang account niyan. Pero yung halughugin yung tao na yun para maibalik yung pera ninyo, hindi naman siguro namin magagawa na ganun yun. Ang dapat gumawa niyan kayo. Kasi kayo yung may transaction, Meron kayo diyang mga records na hindi dumating yung mga binili nyo sa kanya, so taga-Tanay daw yan. Siguro, ipapahanap natin kung saan sa Tanay yan nakatira. Ipapasa ko sa inyo yung address, dun sa mga na-scam. Ipapasa ko sa inyo yung address. Mag-file na lang kayo ng demanda dyan. Yun ang gawin ninyo. Hindi yung, ako, wala akong magagawa. Ito lang ang magagawa ko sa inyo sa social media. Ang suportahan kayo ng mga supporters natin tsaka followers. Kasi tong mga to, yung mga followers natin galit sa mga ganyan. Kahit hindi naman followers natin, lahat naman ng tao galit sa manloloko eh. Pero nakakapagtaka lang bakit marami siyang naloloko, Dahil dyan sa mga video niya. So, yun lang mga idol, Yun lang ang may tutulong ko sa inyong 5. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan ninyo para na rin sa privacy ninyo. Ito lang action na magagawa ko. Hindi lang naman ako umaksyon dyan. Si Agimat ng Mangyan, si Lods Nick Banayo, inaksyonan na yan. Mamaya, si Vince Andre TV. So, yun, medyo kilala yun na nambabatikos, na bumabakbak talaga sa mga scammer yun. Talagang yun yung kanyang content. Yun ang content niya. Tapos yung mga nag-aaway ng mga antingero, yan ang kinokontent niya. So, yun mga Lord, pakipanood nyo lang doon, si Vince Andre TV sa YouTube. So, baka mamaya yan, makagawa na ng content yan. At pag nakita nyo yun, yung ni Vince Andre, pakishare nyo na lang din para aware ang mga tao sa ginagawa niyang hinayupak na yan. So, yun, ingat kayo palagi, isang mapagpalang hapon sa inyo at magpapahinga pa ako ulit. Dahil ako nga ay nagpapahinga, naawa lang ako dito sa mga nag-iiyak. Antakin ninyo, para lang makabili ng gamit. Mag-overtime pa ng 3 linggo para lang makabili ng gamit, makaipon ng 5,000. Ganun ka hirap sa kanila mag-ipon ng 5,000. Tapos, ikaw Elmer ka, bumubulay ang bibig mo dyan sa pagnanakaw mo, tuntua ka. Edmond Osorio, mag-vlog ako guys, magandang content. Edmond, mo na lang, i-content mo yan. I-content mo mamaya yan. Pag lumaganap yan, hilingin mo rin doon sa follower mo na i-report nila. So, yun pinakamagandang i-content mo. I-content mo yung kulugo na yan.
So, ayun, mapagpalang gabi sa inyo. Babay na muna mga idol at hapon na. Mamaya kasi mag-aano pa kami. Ingat sa inyo na mag-asawa nyong si Koreana idol. Koreana. So, ayun, ingat kayo mga Lods. God bless you sa inyong lahat. No? Babay na mga idol. Salamat sa suporta, salamat sa ginawa nyong pagmamas report. Gabayan kayo nawa ng Ama at nawa ay ibalik sa inyo ang kabutihan. God bless you po sa lahat.